Araw ng entrance exam noon, may iniligtas akong isang babae. Pero pinalabas niyang binastos ko raw siya. Paglabas ko ng exam room, sabog ang buong internet. Nag-post pa siya ng video na humahagulgol, sinabing sinamantala ko raw siya habang nire-rescue ko siya. Sabi pa niya, walang babaeng gagamit ng sariling dangal para lang man-iron ng ibang tao. Dahil lang sa linyang yun, husga na agad ang lahat sa akin. Kinimkim ko ang galit at lungkot, pero nakascore pa rin ako ng 666 sa exam. Umasa akong may interview ako ng mga sikat na media para malinis ko ang pangalan ko. Pero ang bumulaga sa akin na bundol at namatay ang mga magulang ko dahil sa sinadyang pag-araro ng isang galit at basag-ulirong estudyante. Tapos bigla akong na-reincarnate, bumalik ako sa oras, eksakto sa araw bago ako mag-entrance exam. Sa nakaraan kong buhay, dahil sobrang layo ng testing center, napaaga ang alis ko ng 2.5 oras. Nakatayo ako noon sa bus stop. Hinihintay ang special bus para sa mga mag-e-exam. Habang naghihintay, isang babae sa tabi ko ang biglang napahawak sa dibdib niya at bigla na lang bumagsak. Nurse ang nanay ko, kaya naturuan niya ako ng CPR. Wala nang isip-isip, tinulungan ko siya agad. Hinintay ko pang dumating yung ambulansya bago ako nagmamadaling pumasok sa exam room. Pero pagkatapos ng exam paglabas ko at pag-check ko sa cellphone ko, umuho ang mundo ko, yung babae kaninang umaga, si Xingyu. Na isa rin palang examine may video siya na humahagulgol habang nakaupo sa hospital bed. Sinasabi niyang sinamantala ko raw siya nung nahimatay siya. Sobrang luma ng bus stop na yun. Walang CCTV, at dahil wala namang ibang nakakita, walang pwedeng tumstigo para sa akin. Paulit-ulit pang sinasabi ni Xingyu na walang babaeng magbibiro tungkol sa sarili niyang dangal. Dahil lang doon kinuyog ako ng sandamakmak na pambabash online. Naapektuhan din pati ang mga magulang ko, isang nurse ang nanay ko. Ang tatay ko naman ay may-ari ng isang maliit na hotpot restaurant. Nang mag-viral ang video ni Xingyu, binasag at sinira ng tuluyan ang tindahan namin, kaya napilitan kaming magsara. Habang nasa trabaho naman sa ospital ang nanay ko, may nagbuhos sa kanya ng maruming tubig. Alam na alam kong tanging ang pagkuhalang ng matataas na marka ang paraan para mapakinggan ako ng malalaking media. Kaya nilabanan ko ang takot at galit ko, at itinuloy pa rin ang pag-take ng exam. Lumabas na ang mga marka 666 na puntos. Pasok na sana ako sa mga top universities. Pero sa mismong araw ding iyon, tumalon si Xingyu mula sa rooftop ng ospital at namatay. Nagdala ng mga banner ang mga magulang niya at hinaranggan ng gate ng subdivision namin. Humihingi sila ng danyos na 2 milyong piso. Sobrang na-stress at nahirapan ang mga magulang ko sa panghaharas nila. Hindi na nga sila makatulog ng maayos. Isang araw, habang nagde-deliver ang tatay ko, hinabol siya ng mga vloggers na uhaw sa views. Bumangga ang sasakyan niya sa isang malaking truck na minamaneho ng mga bayolenteng magulang ng mga bagsak na estudyante. Pareho silang namatay. Ako ang sinisi ng buong mundo. Binato ako ng mga kaklase ko ng bulok na itlog at sirang gulay. Laking pasalamat ko nang makatakbo ako pa uwi. Pero pagdating ko mismo sa tapat ng pinto namin, aksidente akong nakatapak ng langis sa hagdan. Bumagsak ng malakas ang ulo ko sa semento. Sa kalagitnaan ng pagkahilo ko, nakita ko ang anak ng kapitbahay namin na si Jasmine. May hawak siyang lalagyan ng langis. At puno ng galit ang tingin niya sa akin. Hindi ko inakalang mabubuhay akong muli at babalik sa mismong araw ng college entrance exam ko. 50 metro na lang ang layo ko ngayon sa sakayan ng bus. Pagliko ko sa kanto, nandoon na. Mula sa mga anino ng puno sa gilid ng pader, aninag ko ang balto ni Xingyu. Pero hindi ko na siya nilinggan pa. Tumigil ako sa paglalakad. Tumiyad at pumitas ng isang rosas na nakasungaw mula sa loob ng pader. Isiningit ko iyon sa butas ng butones sa kwelyo ko, tapos kinuha ko ang earphones sa backpack. Binuksan ko ang English app, at nagsimulang magbasa ng malakas na mga salita. Ang mga tila walang kwentang galaw na ito, ang magliligtas sa buhay ko sa hinaharap. May maliit na bato sa gilid ng kalsada, kaya sinipa-sipa ko iyon habang naglalakad. Kaso, napalakas ang sipa ko. Tumama ang bato sa poste ng kuryente at tumalbog pabalik. Gumulong-gulong ito pababa sa kanal sa gilid ng kalsada, wala pang kalahating metro ang layo mula sa kanto. Parang lasing na natamba si Xingyu, pero saktong tumalikod ako ng mga oras na iyon. Hinabol ko ang bato pababa ng kanal, at sumabit pa ang salamin ko sa mababang damo sa gilid. Kaya hinubad ko na lang ang salamin ko at itinago sa bag. Walang tubig ang kanal, puro tuyong dahon at bato lang ang nandoon, kaya ibinaba ko ang bag ko. Tinaas ko ang manggas ko, at inisa-isang kinuha ang mga bato doon. Inihanay ko ng maayos ang mga ito sa gilid ng bangkita, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Tinamaan ng araw ang mga bato, at kumislap ang mga ito na parang mamahaling hiyas. Nilabas ko ang cellphone ko para kuhanan iyon ng litrato, at syempre, ipinost ko pa sa social media. Sa nakaraan kong buhay, nasa sakayan na ako ng mga oras na ito, at nagbibigay ng CPR kay Xingyu. Sigurado akong inatake na siya sa puso ngayon, habang nandito lang ako at pinaglalaroan ng mga bato. Pumili ako ng isang batong hugis puso, at maingat na pinunasan gamit ang tissue. Pagkatapos ay itinaas ko yun, at malakas na nagbasa habang nakaharap sa araw. Heart H, E, A, R, T, basa ko ng paulit-ulit. Napakanta pa nga ako, dahil may grado na 400 ang mata ko, nang habarin ko ang salamin.
Naging malabo na ang buong paligid, at puro lunti ang kulay lang ang nakikita ko sa mga puno. Naamoy ko na lang ang bango nito kaya nalaman kong gardenia pala yung puno sa kanto. Sa likod ng rehas na bakal, makikita ang maraming namumukadkad at purong puting bulaklak ng gardenia na napakabango. May maliit na hardin sa loob yun, at may isang lolo na nagdidilig ng mga halaman. Nakatutok sa akin ang bilog na camera sa ilalim ng bubong. Hinubad ko ang earphones ko, at sumigaw ako sa lolo, "Lo, ang bango po ng mga gardenia nyo." Masayang pinitas ni lolo ang ilang bulaklak. Inabot niya yun sa akin sa pagitan ng rehas, at nagtanong, "Kukuha ka ba ng college entrance exam?" "Opo, papunta na nga po sa exam," sagot ko. Nang makita ni lolo ang bulaklak ng rosas sa kwelyo ko, pinutulan niya pa ako ng mas malalaki at mas magagandang tangkay. Binigyan niya rin ako ng mga gardenia na kasing laki halos ng mangkok. Dahil sa pag-uusap namin, 10 minuto pa ulit ang lumipas. Hanggang sa may ilang retiradong tita na may bitbit na basket ang naglakad palapit. Mukhang mag-aabang sila ng bus. Hawak-hawak ko ang mahigit 10 malalaking gardenia. Kaya sumunod ako sa kanila. Naamoy ng lola na nasa unahan ng mga bulaklak. Lumingon siya at nagtanong, "Ay ho, saan mo nakuha yung mga bulaklak mo?" Nanliit ang mga mata ko. Tsaka ko lang naalalang hindi ko pala suot ang salamin ko. Nagmamadali ko itong kinuha sa bag at isinuot. Tapos sinabi kong, "Tita, gusto niyo po ba? Sa inyo na po." Kaya ipinamigay ko na sa kanila ang mga bulaklak. Pagkatapos noon, nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa sakayan. Hindi ko nakita si Xingyu. Tanging ang mga halaman lang sa gilid ang nakita kong medyo naiupi, na natatakpan din ang signboard ng bus stop. Walang nakapansin sa nangyari kahit isa. Binagalan ko ang paglalakad ko, kaya ako na ang nasa pinakahuli. Paglapit ko sa sakayan, saktong dumating na rin yung bus na sasakyan ko. Nagmamadali akong sumakay, at walang tao sa loob ng bus. Naghanap ako ng upuan malapit sa bintana, at muling isinuot ang earphones ko. Nakabukas pa ang pinto ng bus, pero walang sumasakay. Sa sakayan, ang ingay ng mga ale, panay ang daldalan tungkol sa entrance exam. Sumara na ang pinto, at humandar na ulit ang bus. Nang makaalis na ang bus sa sakayan, isang ale ang nakapansin sa cellphone ni Xingyu na nahulog sa sahig, at doon nila siya nakita. Napasigaw siya sa gulat, nakabulagta si Xingyu sa may damuhan. Nangingitim ang mukha, pero ako, ni hindi man lang ako lumingon. Sa totoo lang pagkatapos kong mabuhay ulit, pwede naman talaga akong dumaan sa ibang kalsada, o kaya mag-taxi o kahit pumara na lang ng sasakyan sa daan. Napakamatulungin ng mga tao dito sa Jiangcheng. Sabihin ko lang nakukuha ako ng exam. Paniguradong may maghahatid sa akin. Pero bakit ko babaguhin ang ruta ko? Ngayong nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon, gusto kong nandoon lang ako sa malapit. Pinapanood siyang unti-unting mahulog sa impyerno. Gusto kong makita niya sa gitna ng kawalan ng pag-asa ang kanto kung saan ako dapat manggagaling. Maghihintay siya sa wala, mas mabuti pang mamatay na lang siya. Kung mabuhay man siya, habang buhay niyang iisipin. Kung naghintay pa kaya ako ng kaunti kakagat ba siya sa patibong ko? Ang pagsisisi ay para lang sa mga masasama, hindi para sa mga mabubuting tao. Ganyan dapat man-iron ang buhay. Naging maayos ang biyahe ko. Pagdating ko sa exam, may 20 minuto pa. Pangalawang beses ko na itong kumuha ng entrance exam. Kumpara sa kaba at takot ko noong una dahil muntik na akong malip ngayon, kalmadong-kalmado na ako. Maayos at mabilis kong natapos ang exam. Umuwi ako, kumain, at sumilip muna sa cellphone bago umidlip. Walang balita tungkol kay Xingyu. Paggising ko, nasa bahay na sina mama at papa. Inabutan ako ni mama ng basang tuwalya para maghilamos, sabay sabi kaninang umaga, may isang estudyante daw na inatake sa puso sa sakayan ng bus. Dinala doon sa ospital namin at nilagay sa ICU. Ewan ko lang kung makakaligtas pa. Tumagot naman si papa, "Oo nga narinig ko rin yan." Sayang naman, napakabata pa. May exam pa ang anak natin, wag mo nang pag-usapan yan. Baka matakot pa siya, napakabait talaga ng mga magulang ko. Naawa pa sila na hindi siya nakapag-exam. Hindi nila alam na sa nakaraang buhay siya ang dahilan ng pagkamatay ng buong pamilya natin. Hindi ba't sinabi niya dati na mali daw ang ginawa kong first aid at sinamantala ko lang siya? Pues, siguro naman mas gusto niya ang nangyari ngayon. Pagsapit ng hapon, bumalik na ako para mag-exam. Pero ayoko nang mag-bus, kaya nagpahatid na lang ako kay papa sa e-bike. Wala na sila sa akin noon, kaya sobrang pinapahalagahan ko na ngayon ang bawat sandali kasama sila. Tinanggal ni papa ang basket sa likod, at paulit-ulit na pinanasan ng upuan. Pabiro pa siyang nagreklamo, mas matangkad ka pa yata sa akin, Wala na tuloy mapaglagyan yung mga binti mo. 18 taong gulang pa lang ako, pero 1 metro at 72 sentimetro na ang tangkad ko. Si papa naman, nasa 1 metro at 70 sentimetro lang. High school pa lang, mas matangkad na ako sa kanya. Sumiksik ako sa upuan, tapos sinuot ko ng maayos ang helmet. Hinawakan ko siya sa balikat. "Pa, pagkatapos nitong exam ko uwi tayo sa probinsya para bisitahin sina lolo at lola, ha?" Dahan-dahang pinaandal ni papa ang e-bike. Nako, paano naman mangyayari yun? Magsa-college ka na. Kailangan ko pang mag-ipon para may bili kita ng sarili mong bahay. Samandal ako sa malapad niyang balikat unti-unting namuo ang luha sa mga mata ko. Kahit kailan naman pwede tayong kumita ng pera, Pero ang bakasyon bago mag-college minsan lang mangyari sa buhay. Isa pa, 3 taon na tayong hindi umuwi sa probinsya ng buo ang pamilya.
Namimiss ko na sila, dahil sa entrance exam. Nagpaiwan ako sa Jiangcheng noong bagong taon para mag-review. Kailangan kasing laging may maiwan sa inyo ni mama para mag-alaga sa akin. Kaya hiwa-hiwalay tayong umuwi noon. Napaisip ng malalim si Papa. Sabi nga nila, umiwas na sa disgrasya ang matalino, at huwag ng patulan ng baliw. Umatras na lang kapag tagilid. Para makumbinsi ko siya, ginamit ko ang ultimate move ko, niyugyug ko siya ng niyugyug. Isipin mo, 18 taong gulang na binata. Ilang taon nang hindi nagpapalamang. Hindi na kinaya ni Papa. Pa, umupo ka nga ng maayos bata ka. Umupo naman ako ng maayos. Abot tenga ang ngiti ni Papa. Sige na nga, kakakuha ko lang ng paninda ngayon eh. Magbebenta na lang ako bukas tapos titigil muna. Uuwi tayo sa Makalawa, sa probinsya na natin tignan ang exam results mo para sumaya naman ang lolo at lola mo. Pagpasok ko sa exam venue, lumingon ako at nakita ko si Papang tulak-tulak ang e-bike niya. Punong-puno ng pagmamahal ang tingin sa akin. Naiyak na naman ako, tinaas ko ang kamao ko para sabihing lalaban ako. Naging maayos na maayos ang pagsagot ko sa exam. Magaling naman talaga ako sa klase, sa paningin nga ng mga teacher ko, sure pass ako sa mga top universities. Kung hindi lang dahil sa nangyari kay Xingyu, sana napakaganda na ng kinabukasan ko. Paglabas ko ng exam room, sinundo na naman ako ni Papa. Hanghang, naiinitan ka ba? Pagod ka ba? Gutom ka na? Binuksan ni Papa ang thermos at sinalinan ako ng tubig, sunod-sunod ang mga tanong niya. Uminom ako at saka nag-inat. Pa, gusto ko na lang pong matulog ngayon. Sa nakaraan kong buhay, simula nang mangyari ang isyo kay Xingyu, kahit isang araw hindi na ako nakatulog ng maayos. Buong araw na naman akong nag-exam, kaya bagsak na talaga ang mga mata ko. Nagmamadaling sumagot si Papa, ay oo nga pala, tama. Magpahinga ka na, buong araw ka pa naman mag-e-exam bukas. Iniuwi niya ako, naka-night shift pa si Mama noon. Nagluto si Papa, habang ako naman ay naligo. Pagkatuyo ng buhok ko, bumalik na ako sa kwarto at chinek ang cellphone ko. Tahimik pa rin sa internet, mukhang dahil hindi ko siya niligtas. Malala ang lagay ni Xingyu kaya hindi siya makagawa ng eksena. Pero alam na alam ko kung gaano kagulo ang pamilya niya. Panigurado, susunod na ang problema. Sa totoo lang, magkaklase kami noong junior high. Kaso simula pa lang ng grade 7, nakapasa na agad ako sa star section. Wala talaga akong maalala sa kanya. Siya lang ang naging bento noon sa video niya. Sinasabi niyang pinagnanasaan ko na raw siya noon pa. Siya, mukha nga siyang daga sa kanal eh, lagi pang mamantika at basa ang buhok. Parang 2 buwan hindi nag-shampoo, tapos lagi pang may kakaibang amoy sa katawan. Tapos ako, medyo gwapo naman. Kapag pinagtabi ang mga litrato naming dalawa, tapos sasabihing may pagnanasa ako sa kanya. Wala talagang maniniwala eh. Kung hindi lang siya namatay, sigurado akong may laban pa sana ako para linisin ang pangalan ko. Kaso nangyari na eh, sa nakaraan kong buhay, nung na-cyberbully ako, may natanggap akong litrato mula sa isang anonymous sender. Sa isang sira-sirang kwarto na parang bodega. Puno ang pader ng mga litrato ko, pati na rin ang mga maliliit na gamit na nawala ko dati. Tulad ng nawala kong tuwalya nung nag-basketball ako, water bottle, mga nagamit na ballpen, at pati na rin ang luma kong salawal at sira-sirang sapatos. Ang nakasulat sa litratong iyon ay bahay ni Xingyu, kaya pala matagal na niya akong pinagmamasdan ng palihim. Umabot pa siya sa pagiging magnanakaw at paghalongkat ng basurahan. Isa siyang nakakadiring baliw, yung tipong wala nang pakialam sa buhay niya. Ang paglitaw niya sa waiting shed noong college entrance exam ay hindi lang isang aksidente, kundi planadong planado. Mas pabor sa lalaki ang mga magulang ni Xingyu, kaya balak nila siyang ipakasal agad pagka-graduate ng high school. Sa nakaraang buhay ko, bago siya namatay, tinawagan niya ako at sinabing kung papayag daw akong pakasalan siya. At magbigay sa mga magulang niya ng 1 milyong pisong dote, lilinawin daw niya ang lahat sa mga tao sa internet. Ang naging pakiramdam ko noon para bang may isang dagang namimilit na halikan ko siya. Nasuka talaga ako sa pandidiri. Tapos noon, tumalon siya sa building at nagpakamatay. Nerecord ko ang tawag niya noon, pero wala ring silbi. Sa simpleng katwiran na dapat respetuhin ng patay, hindi na ako nakabawi pa. Pero hindi ko maintindihan paano niya nalaman. Na doon ako sasakay ng bus. Naalala ko, noong nahulog ako at namatay sa nakaraan kong buhay. Sa panlalabo ng paningin ko, nakita ko ang kapitbahay naming si Molly. Magkabatch kami ni Molly pero magkaiba kami ng section. Higit 10 taon na kaming magkapitbahay, pero hindi kami nagpapansinan. Parehong teacher sa isang private school ang mga magulang niya, at sobrang higpit nila sa kanya. Mula sa oras ng paggising, pagkain, paggawa ng assignment, hanggang sa pagtulog, lahat iyon ay nakaplano. At kalkulado bawat minuto. Kapag lumampas sa oras o may hindi siya nagawa, tiyak na mapaparusahan siya. Magkatabi lang ang mga kwarto namin. Ilang beses ko nang narinig na minumura siya ng mga magulang niya na bobo daw siya, at mas magaling pa yung nagbebenta ng malatang sa kabilang bahay. Bago pa man magtayo ng sariling pwesto ang tatay ko, nagtinda muna siya ng malatang sa labas ng subdivision namin. Nang pamatok ito sa mga tao, doon na siya nagtayo ng tindahan. Kinalaunan, kumita siya ng malaki. Binili na niya ang pwesto at ginawa itong isang conveyor belt hotpot restaurant. Kahit na hindi kasing sosyal ng pagiging teacher ang pagkakaroon ng maliit na negosyo, sariling pawis at paghihirap naman namin ito. Anong karapatan nilang maliitin kami? Mataas talaga ang mga grades ko.
At para bigyan ng karangalan ng mga magulang ko, mas lalo pa akong nag-aral ng mabuti. Tuwing exam, laging ako ang top 1 sa buong batch namin, kaya naging bukang bibig ako ng mga magulang dito sa subdivision bilang yung perpektong anak ng kapitbahay. Laging binubugbog at sinisigawan ng mag-asawa sa kabila ang anak nila, samantalang ang mga magulang ko ay maunawain at mapagmahal. Malambing sila at inaalagaan ako ng mabuti. Kaya napakalaki ng posibilidad na naiinggit sa akin si Molly. Kinabukasan, itinuloy ko ang college entrance exam. Mas naging maganda pa ang resulta ng exam ko ngayon kumpara sa nakaraan kong buhay. Siguradong pasok ako sa top universities. Paglabas ko ng testing center, nagpaalam ako kay Papa na gagala muna kami ng mga classmates ko. Pero ang totoo, pumunta ako sa bilihan ng electronics at bumili ng 3 hidden cameras. Wala akong ginagawang masama, at matangkad at malaki ang pangangatawan ko. Magsama man silang dalawa, hinding-hindi nila ako kaya. Nag-iingat lang ako baka gumamit sila ng maduming taktika, kaya kailangan kong maghanda. Ikinabot ko yung isa sa luma naming screen door, na nakatago sa likod ng 3D lucky sign na idinikit noong New Year. Mahirap itong mapansin. Yung isa naman ay inilagay ko sa loob ng bahay. At yung huli, nilagay ko sa kwarto ko sa may itaas ng onang sa bintana, na may bahagyang nakatagilid na anggulo. Para makita ko ang halos buong kwarto ni Molly. At kung iiwan niyang bukas ang pinto niya. Pati ang sala nila makikita rin. Pero kakabit ko pa lang nito. Nang buksan ko ang monitoring app sa cellphone ko, muntik ko nang mabatiwan sa gulat ang phone ko. Nakita ko kasi sa dingding na tapat mismo ng kama ni Molly nakadikit ang isang malaking litrato ko. May malaking X na gawa sa pulang ballpen at may tumutulong likido na mukhang dugo. Sira-sira rin ang mukha ko dahil tinadtad ito ng mga darts. Ngayon, nakakasiguro na ako. Sa nakaraan kong buhay, isa siya sa mga pangunahing salarin na pumatay sa akin. At siya rin siguro ang nagpadala ng litratong yun sa akin noon. Sinubukan kong i-trace ang account na yun kinalaunan, pero nabura na ito. Pero dahil hindi pa napo-post ang mga litrato, gumawa ako ng bagong account para hanapin yon. Nalaman kong account nga talaga yon ni Jasmine, baka dummy account lang. Konti lang ang posts, pero sapat na para manggilabot ako. Puro pagmamalupit sa mga pusa at aso. Base sa lugar kung saan kinuhanan. Sa subdivision lang namin yun, at sa maliit na parke sa malapit. Nang maisip kong mahigit 10 taon ko ng kapitbahay ang baliw na ito, bigla akong pinagpawisan ng malamig. Agad kong kinuhaan ng screenshot at screen record ng lahat ng nakita ko, tapos ginamit ko ang dummy account para i-save at i-share. Sa following list niya, may nakita akong pamilyar na profile picture. Pag login ko sa main account ko, nakita kong isa rin siya sa mga followers ko. Wala siyang kahit isang post, pero pamilyar siya sa akin. Dati, tuwing may ipopost ako, sigurado akong titingnan niya iyon ng ilang dosenang beses. Dahil kutob kong siya si Zinyo, kinuha ko yung hugis pusong bato na napulot ko noon. Pinicturean ko iyon katabi ng halamang jasmine sa balkonahe namin, tapos ipinost ko. Nag-share din ako ng isang sweet na kwento tungkol sa childhood sweethearts. Pagsapit ng ikalawang araw matapos ang college entrance exam, nag-leave na ng kalahating buwan si Mama, habang isinara naman ni Papa ang tindahan para makapagpahinga. Kaming tatlo ay umuwi sa probinsya. Sa wakas, sa mainit na yakap ng aming mga kamag-anak, naramdaman ko ulit ang tagal ko ng hinahanap na kapayapaan. Nawala lahat ng stress ko sa exam. Talagang nagpakasaya ko ng todo. Nagtatakbo kami ng mga nakababata kong kapatid at ng aso namin sa gitna ng bukid. Siyempre, hindi ko pa rin nakalimutang subibayan ang nangyari kay Zinyu. At tama nga ako, sa ika-6 na araw niya sa ICU. Sa wakas ay nagising na siya. Tulad ng nangyari sa nakaraan kong buhay. Nagsimula siyang manisi sa internet, inakusahan niya ang lahat ng taong nandoon sa bus stop ng araw na iyon. 7 matatandang babae, ako, pati na ang driver ng bus. Sinasabi niyang pinabayaan lang daw namin siyang mamatay. Pero, nakakaawa naman talaga siya. Dahil masyadong natagalan mula nang atakihin siya sa puso hanggang sa may makapansin sa kanya. Lumipas ang 20 minuto, at hindi naman alam ng Allen na nakakita sa kanya kung paano mag-first aid. Inabot pa ng 20 minuto kakahintay sa ambulansya, kaya umabot lahat sa 40 minuto. Kaya nagdulot ito ng permanenteng pinsala sa katawan niya. Una, nagkaroon siya ng malubhang problema sa tibok ng puso. Kulang ang daloy ng dugo sa puso niya, kaya hindi siya pwedeng makaranas ng kahit anong stress o gulat. Dahil kung hindi, baka bigla na lang siyang mag-collapse dahil sa heart failure. O kaya ay biglang huminto ang puso niya. Pangalawa, nagtamo siya ng brain damage. Habang wala siyang malay, huminto ang tibok ng puso niya ng halos 4 hanggang 6 na minuto. Na naging sanhi ng permanenteng pagkasira ng brain cells niya. Pangatlo, masyado siyang nawalan ng oxygen. Kaya nagkaroon siya ng malalang kidney failure, na ibig sabihin ay habang buhay na siyang magdadialysis. 18 taong gulang pa lang siya. Nangyari pa ito sa mismong araw ng college entrance exam niya. Sa pinakamahalagang yugto ng buhay niya, naranasan niya ang ganitong klaseng trahedya. Pero dahil lang ba sobrang kawawa siya, ibig sabihin kaming mga dumaan lang doon. Kami na ang dapat managot sa kamalasan niya, tulad ng nangyari sa nakaraan. Lahat kaming nandoon sa bus stop ay kinuyog at nadox ng mga netizens. Ako na nga itong pinakahuli sa pila, pero ako pa ang unang-unang inatake at pinundirya nila. Dahil lang ba isa rin akong examinee, hindi ko alam kung sinong hayop ang nag-post ng picture ko online kung saan lumabas ako ng bahay ng alas 6:30 ng umaga.
Sinasabi nilang 5 minuto lang daw ang lalakarin ko papuntang bus stop. Pero alas 7:15 na raw ako nakarating doon. Kahit isipin pa natin na ganoon nga. Porket ang bagal kong maglakad, may pananagutan na ba ako? Wow, napakagaling naman ng logic na yan. Sige, pagbigyan natin lalo. Paano kung dumiretso na ako sa exam venue? Naglakad ako at kumuha ng mga litrato habang nasa daan, masama ba yun? Ang post ni Shito ay naipost ng alas 6:50. Namukha ng tatay ko yung lolo na nagbigay sa akin ng mga bulaklak ng rosal. Dati pala siyang suki sa tindahan, kaya nakantak agad namin siya. Hiningi namin yung CCTV footage sa bakuran niya, at kitang-kita yung oras doon. Kahit yung usapan namin ni lolo, rinig na rinig. Alas 7 na noon, pero magkasama pa rin kaming pumipitas ng bulaklak. Kahit na malapit lang kami sa sakayan ng bus, may kanto sa pagitan namin. Kaya hindi ko talaga makikita yung bus stop, lalo na't hindi ako nakasalamin noon. Tinulungan pa ako ni lolo na manghingi ng CCTV footage sa mga kabilang bahay, para patunayan na nandoon lang ako sa maliit na eskinita. Hanggang sa dumating yung grupo ng mga tita, tsaka lang ako sumakay ng bus. At pinatunayan din ng CCTV sa loob ng bus na sumakay na ako bago pa man umabot sa mismong waiting shed. Hindi talaga ako tumapak doon, at hindi kami nagkasalubong ni Xingyu. Kung isisisi pa rin nila ito sa akin di ibig sabihin, pati yung malamig na simoy ng hangin at bango ng paligid nung umagang yun ay may kasalanan din. Sobrang sapat ng mga ebidensya ko. Kahit pilit pa nilang baliktaran ng kwento para suran ako, wala ring kwenta. Imbes na magalit ang mga tao, mas marami pa tuloy ang naawa sa akin. Kasi naman, isa lang naman akong high school student eh. Naglalakad lang naman ako ng tahimik. Wala namang inaaway, pero kinailangan ko pang magtago sa probinsya para lang umiwas sa gulo. Pati tuloy negosyo namin, naapektuhan. Pero yung mga ale talaga, napakatatapang. Pagkakita nila sa kanya, tumawag agad sila ng ambulansya, tapos may nagvideo pa. Sapat na patunay yun na mula nung nakita siya hanggang sa isakay sa ambulansya. Walang sino man ang humawak kay Xingyu, kaya imposibleng may mabiktima at mahututan sila ng pera. Nang makita nilang nagpupumilit pa ang pamilya Xing, kumuha sila ng abogado at kinasuhan sila ng extortion at paninirang puri. Iba talaga kapag mga tita na ang kumilos, ha? Lalo na yung aling nakakulot ang buhok. Grabe sila kung lumaban. Tamang-tama lang na sila yung binangga ng pamilyang yun. Hindi tulad ko na masyadong inosente at mabait. Sa buong buhay ko, mas gugustuhin ko na lang maging madomo. Hindi na ako tutulong sa mga natutambas sa kalsada. Kasi hindi ko kaya ang perwisyong kapalit. Hindi ko pwedeng isugal yung buhay ko para dyan. Kahit gaano pa lumaki yung issue sa internet. Kaming 3 sa pamilya ay hindi na sumagot. Nandyan naman kasi yung 7 tigising ale para ipagtanggol ako eh. Kaya hindi na nila ako kailangan pa. Tsaka mismong araw kung kailan nagising si Xingyu. Napansin ko sa social media account ko higit 100 beses binisita ng account niya yung profile ko. Kaya araw-araw, nagpost ako ng picture ng bulaklak ng jasmine nang walang kahit anong caption. Nilagyan ko lang ng mga pink na stickers na may nakasulat na love you at miss you. Para siyang nabaliw. Bawat 10 minuto, bumibisita siya sa profile ko. Alas 3 na ng madaling araw, nag-stalk pa rin. Sana nga inatake na lang siya sa puso sa pagpupuyat niya eh. Kaso, ang masamang damo, matagal mamatay. Bukod sa hindi siya namatay, nag-livestream pa siya sa internet para magpaawa. Sinasabi niyang ang hirap-hirap daw ng pamilya nila, at baon pa daw sila sa utang para lang mabayaran ng ICU. Dahil graduating student siya at magtetake ng college entrance exam, madaling umingay yung pangalan niya at nag-trending. Sagad na sagad pa yung beauty filter kaya nagmukha talaga siyang kaawa-awa. Kaya ayun, ang dami talagang nauto na mag-donate sa kanya. Sa wakas, lumabas na rin ang resulta ng college entrance exam. Sama-sama kaming pamilya sa tapat ng computer. Kahit sobrang laki ng pressure na dinanas ko noon, naka-658 puntos pa rin ako. Kaya ngayon hindi ko alam kung ilan ang nakuha ko. Basta nung check na namin yung resulta, walang lumalabas. Nanlaki yung mata ng lolo ko, akala niya mahina lang talaga ang internet sa probinsya. Si tatay naman, panay ang refresh. Pero wala pa rin. Grabe, pinagpapawisan na siya sa kaba. Ay nalalayan ko si lolo, baka kasi sa sobrang excitement matamba siya. Tapos bamulong ako lolo. Kapag pasok po sa top 50 ng college entrance exam hindi po talaga pinapakita ang score. At doon biglang natauhan pati mga magulang ko. Nagsisigawan sila sa isa't isa, at tumatalon-talon habang sumisigaw. Kaya naman nakuha nila ang atensyon ng mga tiyuhin at kamag-anak namin sa kabilang bahay. Nakita ng lahat kung gaano sila kasaya, at dahil alam nilang kumuha ako ng college entrance exam, nahulaan na nila agad. Nakapasa ba si Hanghang sa Qingbei? Iisa lang kasi ang apelyido ng mga tao sa nayon namin. Ang makapasa ako sa Qingbei ay isang malaking karangalan sa pamilya. Nanginginig na nga ang mga kamay ni lolo. Hinaplos ko ang likod niya at nag-aalalang tinawag si Papa. Pa. Tingnan mo si lolo, kumaway lang siya, humarap sa akin, niyakap ako at umiyak ng sobra. Mabait kong apo, sobrang saya ko lang talaga. Inutusan niya si Papa, nakatunganga ka pa dyan. Bilis, pumunta ka na sa bayan at umorder ng gulay at karne. Sabihan mo na rin ang mga kamag-anak para makapaghanda sa isang malaking handaan. Pagkatapos ay tumayo siya at tiningnan ng kalendaryo, para maghanap ng magandang petsa para sa selebrasyon. Ang tiyuhin ko ay isang contractor.
Nang marinig niyang sobrang taas ng nakuha ko sa exam kaya hindi pa ito lumalabas sa system, agad siyang nagsalita. Anong orderin niyo pa? May natitira pa kaming malaking itim na baboy mula noong 1 taon. Ibibigay ko sana bilang regalo, pero katayin na natin yan. Katayin na. Ako na rin sa alak. Ako na ang bahala dyan. Iyo, may mautay pa ako rito. Nagsimula ng kumilos ang buong nayon. Ipinagkalat nila ang magandang balita. Saktong tumunog naman ang cellphone ni Papa. Pagkakita ko sa numero, alam ko na agad na mula ito sa admissions office ng Qingbei. Agad ko siyang binalaan, pa, sa Qingbei yan. Nang inag ang magkabilang kamay ni Papa. Ilang beses niyang pinindot ang screen pero hindi niya masagot. Nainis si Lolo kaya inagaw niya ang cellphone habang bumubulong-bulong. Nang sagutin niya ang tawag, hindi niya namalayang napapatili na ang boses niya sa sobrang saya. Hello. Ako. Oo, lolo nga ako ni Shenghang. Tama. Sige po. Maraming salamat. Habang panayang sabi ng lolo ko ng sige, inilapit naman ng tatay ko ang tainga niya para makinig. Halos maipit na ang telepono sa gitna ng dalawang mukha nila, kaya hindi na halos marinig. Ilang beses kong inabot para sana ay loudspeaker, pero tinatabig nila ang kamay ko. Ang nanay at lola ko naman, magkayakap na umiiyak at tumatawa. Pagkababa ng telepono, lumuluhan na ang lolo at tatay ko. Niyakap nila ako sa magkabilang gilid. Hanghang anak, nakapasok ka sa Qingbei University. Nakapasa ka sa Qingbei University. Doon ko lang nalaman na nakakuha pala ako ng 708 puntos. Ako pala ang top 1 sa buong probinsya. Tumatawag na nga pati ang mga istasyon ng telebisyon. Dumiretso pa nga sa baryo namin ng lokal na istasyon ng telebisyon at in-interview nila ako. Napakaraming magulang ng mga kapwa ko estudyante ang panayang papuri sa akin. At talagang nag-viral ako sa internet. Kaya yung issue noon kung saan siniraan ako ni Xingyu ay muling naging mainit na usapan. Nag-trending pa nga ito ng husto. Mas marami tuloy ang naawa at kumampi sa akin. Samantala, kawawa naman si Xingyu sa dami ng bash na inabot niya. Nahalukay kasi ang totoong itsura niya, pati na rin ang bagsak-bagsak niyang grades. Puno ng pambabatikos ang live stream niya, at sinasabing kung sino pa ang pangit, siya pa ang masamang ugali. Walang tigil naman sa pagtawag sa tatay ko ang mga principal mula sa dati kong junior at senior high school. Gusto raw kasi nilang magbigay ng cash prize. Kaya naman, hindi na mapakali ang tatay ko. Gusto na niyang bumalik agad sa Jiangcheng para asikasuhin ang negosyo at kumita ng pera. Kaya napilitang ipagpaliban muna ng ilang araw ang handaan para sa pagpasa ko. Wala namang naging tutol ang lolo at lola ko. Natatakot din kasi sila na baka nakawin ng iba ang acceptance letter ko kapag wala kami sa bahay. Noong panahon kasi nila, talamakang nakawan ng slot sa universidad gamit ang pangalan ng iba. Gusto ko pa naman sanang manatili sa probinsya hanggang sa matapos ang gulo kay Xingyu. Itinulak ang pamilya ko papasok sa sasakyan. Pagbalik namin sa Jiangcheng, pagdating pa lang ng sasakyan sa gate ng subdivision. Pinalibutan na agad kami ng mga masiglang kapitbahay, kaya napilitan kaming bumaba. Negosyante si Papa, kaya kilala niya ang lahat ng tao sa subdivision. At kilala rin siya ng lahat. Nandito na ang top-notcher. Boss Sheng, paano niyo ba pinalaki ang anak niyo? Paano siya nakakuha ng 708 puntos? Hindi naman namin siya masyadong tinututukan, sadyang laging pasok lang siya sa top 3 nanograms batch. Ano bang kinakain niya araw-araw? Anong mga libro ang binabasa niya? Kumakain siya ng maanghang na hotpot namin. Gawa sa sabaw ng buto ng baka ang hotpot namin. Masarap na, hindi pa nakakasama sa katawan. Sabay tulak sa akin ni Papa sa harapan nila. Sinadya ko namang tumingkayad para mas lalong bumida ang tangkad ko. Ang gwapo naman talaga at napakakisig ng batang ito. Dati ko pa sinasabi na mukhang top-notcher talaga itong anak mo. Pinanggigigilan at pinaghahawakan ako ng mga ale, para raw makahingi ng swerte. Para raw pumasa rin ang mga anak nila sa susunod na taon. Nang makawala ako at akmang uuwi na, bigla namang hinagi sa akin ni Papa ang isang bungkus ng susi. Bilis, buksan mo na ang pwesto at maglinis ka, kukuha lang ako ng mga paninda. Para makabawi tayo sa tuition mo sa mga susunod na araw. Minamaliit yata niya ang hatak ng isang top-notcher. Bago pa man siya makabalik, at habang naglalampaso at nagpupunas pa kami ng mesa ni Mama. Dagsa na agad ang mga tao sa tindahan namin. Nag-aagawan pa ang mga kapitbahay na tulungan kami. Sinabihan pa nila si Mama na palitan ng pangalan ng Sheng Hotpot at gawing top-notcher hotpot. Takto namang pagkasabi nila niyan, dumating ang mga kaklase ko. Gusto ko sanang takpan ng mukha ko at tumakbo sa sobrang hiya. Magaganda ang naging marka ng buong klase namin ngayon, lahat kami pumasa sa cut-off ng mga top universities. Marami rin ang nakapasok sa mga sikat na universidad, matapos ang 10 taon ng pagsusunog ng kilay. At ngayong nakapasa na, totoo nga talagang para kang nakalutang sa ulap sa sobrang saya. Na parang nasa iyo na ang buong mundo. Lahat ng tao pinupuri ako. Napakabuti nila sa akin ngayon pero sa nakaraan kong buhay, sila rin ang nambato sa akin ng bulok na repolyo at mababahong itlog. Dahil sa tulong ng mga kapitbahay, sumabog sa dami ng customer ang negosyo namin. Naging abala kami hanggang madaling araw, at nagsara lang kami nang maubos na ang lahat ng paninda. Nadamay pa sa paglakas ng benta ang buong kalye.
Binigyan pa nga kami ng malaking bouquet ng bulaklak mula sa flower shop sa kanto. May mga sunflower, rosas, at carnation. Sama-sama kaming umuwi ng pamilya ko. Sweet na magkahawak kamay na naglalakad sina papa at mama sa unahan, habang nakabuntot ako sa kanila bitbit ang mga bulaklak. Nag-selfie ako na nakafocus ang mga pulang rosas sa harapan. Pagdating namin sa tapat ng bahay, bigla namang bumukas ang pinto ng kaharap naming unit. At lumabas ang mga magulang ni Molly na may pilit at nagpapalapad papel ng ngiti. Medyo ginabi ka yata ngayon, paring Sheng. Oo nga malakas kasi ang benta natin ngayon. Matapos ang ilang sandali ng formal na tsikahan, kanya-kanya na kaming pasok sa bahay. Ilang minuto lang akong naligo, kasi atat na akong bumalik sa kwarto ko. Tulad ng inaasahan ko, nakita kong binibisita ni Xingyu ang profile ko. Naka-real name kasi ang account ko na ito, kaya alam ito ng marami kong kaklase. Ang daming nag-react at nag-like sa post ko ngayon. Tinatanong nila kung may jowa na ba ako at hindi ko naman ito itinanggi. Binuksan ko ang CCTV sa may bintana, at nang makita ko ang nasa screen, napasigaw ako sa sobrang takot. Narinig ni mama ang sigaw ko kaya nagmamadali siyang pumasok. Anak, anong nangyari? Sa screen, nakadikit ang tainga ni Molly sa pader at palihim na nakikinig. Mabilis kong isiniksik ang cellphone sa ilalim ng unan at naglabas ng charger mula sa ilalim ng puwet ko. Natusok po ng charger yung binti ko, ang laki-laki mo na, hindi ka pa mag-ingat. Patanjin nga kung nasugatan yung puwet mo. Hay nako, tingnan mo nga naman. Sus, nahihiya ka pa sa nanay mo ha. Pagkaalis ni mama, sinuot ko ulit ang earphone ko at binal ikan ng CCTV. Nakadikit pa rin si Molly sa pader, at nakatitig ng maigi sa bintana ko. Dahil sa anggulo ng camera, hindi ko makita yung mukha niya. Ang nakikita ko lang ay ang nakalugay niyang itim na buhok para siyang si Sadako. Pero nang mapansin niyang wala siyang marinig mula sa kwarto ko, parang baliw siyang kumuha ng mga dart at sumugod sa pana ng kama niya. At walang awang pinagsasaksak ang picture ko. Wala akong duda. Kung nasa harapan niya ako ngayon, baka 100 beses na niya akong nasaksak. Dali-dali kong hinalungkat ang hand gripper na nakatago sa loob ng cabinet ko. Habang nag-ehersisyo, binalikan ko rin yung CCTV footages nitong mga nakaraang araw, record number 1, 5, 6, 7. Nakita ko na noong mismong araw pagkatapos ng college entrance exam, kumuha ng kopya ng exam paper sa mga magulang ni Molly. At pinasagutan ulit sa kanya yung buong test, inabot sila hanggang 2:00 ng madaling araw. Pagdating ng umaga, walang awang binugbog ng mag-asawa ang anak nila. Kasi daw bumagsak ang performance ni Molly, dati nakakakuha siya ng 600 puntos. Pero bumaba ng 50 puntos ang estimated score niya sa exam. Hindi pa siya makapagsinungaling. Dahil kapag nagkamali siya at hindi tumugma sa totoong resulta, mas malalang bagbog ang aabutin niya. Pero nang lumabas yung official na resulta, 470 puntos lang ang nakuha niya. Binugbog siya ng todo hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Ang tagal bago siya nakabangon, tapos hindi pa siya pinakain. Kinuha rin lahat ng snacks sa kwarto niya. Tapos ng gabing iyon, para siyang isang ligaw na kaluluwa nakatayo lang doon sa tabi ng bintana ko. Nakatitig lang magdamag. Sa mga sumunod na araw, araw-araw na siyang ganoon. Walang panama ang kahit anong horror movie. Isipin mo, isang babae na nasa kabilang pader at bintana, tititigan ka magdamag ng maitim niyang mga mata. Nakakatakot, di ba? Pero kumpara sa brutal na pagkamatay ng buong pamilya ko sa nakaraang buhay ko, wala lang to sa akin. Pinigilan ko yung pandidiri ko. Hinawi ko ang kalahati ng kurtina ko, at samandal din ako sa pader. Kumuha ko ng selfie kung saan kita yung labas ng bintana. Sa picture hindi lang ang gilid ng mukha ko ang nakita. Nakuhanan din doon si Molly. Nilagyan ko ng magandang filter. Kaya yung nakakatakot na eksena, biglang naging parang isang dramatic na poster. Pagkatapos, nilagyan ko ito ng caption at pinost. Gaya ng inaasahan, nag-online agad si Xingyu sa loob lang ng 1 segundo. Pagkatapos, binura ko na agad ang post na iyon na nakaset na siya lang ang pwedeng makakita. Nakaset din as view once yung picture kaya hindi pwede i-screenshot. Bawal din i-screen record. Wala akong iniwang kahit anong bakas sa platform. Pero siguradong mag-iiwan ito ng malalim na tatak sa utak ng baliw na yon. Pagkatapos kong burahin yung post, nag-share ulit ako ng isang kanta, yung Little Star. Sa pader kasi ng kwarto ni Molly. Ang daming nakadikit na poster ng singer ng kantang iyon. Narinig ko na rin minsan na pinapatugtog niya to. At yung post na yun paulit-ulit na binisita ni Xingyu mula madaling araw hanggang 4:00. Pinakinggan niya yung kanta ng paulit-ulit. Sa buong sumunod na linggo, araw-araw ko tong ginawa sa kanya. Hanggang sa wakas dumating na ang araw bago lumabas ng ospital si Xingyu. Sa group chat naman ng mga alumni noong junior high, nag-uusap-usap na ang lahat para bisitahin siya. May mga kaklase pang ang nagyaya sa akin, pero umalis na lang ako agad sa group chat. Binlock ko na rin ang iilan kong natitirang kaklase noong junior high. Ang unang ginawa ni Xingyu paggising niya, ay baliktaran ako at sabihing hinayaan ko raw siyang mamatay. Ang laki kaya ng issue na yan sa balita. Imposibleng hindi ilalam, nagmamalinis pa sila. Gusto ko lang talagang ipamukha sa kanya kung gaano ako nandidiri sa kanya.
kung gaano man sila kasweet ni Molly. Gabi-gabi, nagkakatinginan lang kami mula sa kabilang pader. Nakikinig sa iisang kanta, at nakatingin sa iisang kalangitan. Noong araw na lumabas ng ospital si Zinyu, nag-impake na kaming tatlo sa pamilya at umuwi sa probinsya. Dala-dala namin ang lahat ng mga gamit at notes ko noong high school. Sabi sa akin ni Mama. Sabi raw ng nanay ni Molly, hindi raw naging maganda ang resulta ng anak niya. Mag-uulit daw kaya gusto sanang hiramin ang mga notes ko. HMP. Sabi ko, naipamigay ko na lahat. Ang mag-asawang yan, dati kapag nakikita kami ng mama mo, tinitingnan lang kami mula ulo hanggang paa. Ngayon, binigyan mo kami ng karangalan, kaya hindi rin kami magpapapinalang no. Bakit ko naman ipapahiram sa kanila? Nang lumabas ang balitang ako ang top 1 sa entrance exam. Lahat ng tao sa subdivision ay pumunta sa bahay namin. Kinuha nila ang mga ginamit kong reviewers, ballpen, at mga notebook. Pati nga yung sapin ko sa lamesa, hiningi rin nila. Pinagpalit pa nila sa iba't ibang regalo tulad ng tsaa, sigarilyo, at alak. Ang babait nila masyado, kahit wala kaming tinanggap ni isa. Na-appreciate naman namin ang effort. Pero bakit ang kapal ng mukha ng pamilya nilang manghingi sa akin? Sobrang yabang at abot langit ang tuwa ng papa ko. Tinago niya talaga lahat ng mahahalagang reviewers ko. Dinala namin ito ngayon sa probinsya para magamit ng mga nakababata kong kapatid. Umaasa silang may susunod pang magiging matalino sa pamilya namin. Siyempre, kulang na lang ay sambahin kami ni na lolo, lola, at ng mga tito ko. Pinupuri pa nila ako at sinasabing isa raw akong hulog ng langit na henyo. Nagpa-party ako sa probinsya para sa pagpasa ko sa college. At sakto, yun din ang araw ng reunion ng mga kaklase ko sa syudad. Buong maghapon akong nag-asikaso ng mga kamag-anak, at nang magka-oras ako, tsaka lang ako nakapag-online. Nakita ko sa mga post ng mga kaklase ko noong high school na may party nga sila ngayong gabi. Magkasama pa sa iisang party sina Molly at Zinyu. Bago magsimula ang kainan, sinamahan ako ni Lolo sa sementeryo para mag-alay sa mga ninuno namin. Ibinalita niya sa mga ninuno na may top 1 sa pamilya namin. At sa gitna ng usok, lumuhad ako at humiling. Sana sumpungin ng kabaliwan niya si Zinyu ngayong gabi. At sana idamay niya si Molly. Pero hindi ko talaga inasahan. Na napakabisa pala ng mga ninuno ko. Hating gabi na noon at malapit na sana akong makatulog. Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag pala ang isa kong kaklase. Shenghang, patay na si Zinyu. Bilis, tingnan mo ang group chat natin. Pagbukas ko ng group chat namin noong high school, bumungad sa akin ang napakaraming pictures at videos na kakasend lang. Agad kong naintindihan kung anong nangyari. Nangyari raw ito sa kalsadang hindi kalayuan sa bahay ko. Pagkatapos ng party, may mga kaklase kaming nagkukwentuhan pa, habang ang iba ay naghihintay ng masasakyan. Magkasabay na naglalakad sina Molly at Zinyu. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Pero bigla na lang silang nag-away. Ang narinig lang ng mga tao ay noong araw pala ng exam habang naghihintay ng bus, magkausap sa tawag sina Zinyu at Molly. Doon daw siya na-trigger kaya siya sinumpong. Nagsabunutan at nagsuntukan ng dalawa na parang magkaaway na mortal. At saktong-sakto, isang malaking dump truck na may kargang buhangin at bato ang mabilis na dumaan. Biglang gumamit ng lakas si Zinyu at itinulak si Molly papunta sa kalsada. Pero palaban din tong si Molly. Mahigpit siyang nakakapit kay Zinyu. Pareho silang nakaladkad sa ilalim ng gulong ng truck. On the spot na namatay si Zinyu. Si Molly naman ay naputulan ng 2 binti, at grabe ang mga sugat sa buong katawan. Ang eksenang yun ay halos kapareho ng nangyari sa mga magulang ko sa nakaraan kong buhay. Yung mga kaklase namin na nakakita, grabe ang iyak at takot. May mga nasuka sa sobrang gulat, at mga dumadaan lang din ang tumawag sa mga pulis. Nang dumating ang mga pulis, saka lang sila sinundo at iniuwi ng kani-kanilang mga magulang. Umalakak ako ng malakas sa ilalim ng kumot, hanggang sa maiyak ako sa kitatawa. 2 araw na iniligtas ang buhay ni Molly bago siya nagkamalay. Nabalitaan kong pinutol ang mga binti niya mula sa balakang paibaba. Halos matuklap ang lahat ng balat sa katawan niya, kaya balat na lang ng isda ang naigraft sa kanya. Nahanap nga ang dump truck, pero isa pala itong bulok na sasakyan na malapit ng ibasura. Tsaka nasa tamang linya naman daw ang nagmamaneho. Sa madaling salita, wala rin silang masyadong makukuhang danyos. Pagkatapos ng party para sa pagpasok ko sa kolehiyo, 2 araw muna kaming nanatili bago bumalik sa Jiangcheng. Pagdating pa lang namin sa gate ng subdivision, nakita na namin ang isang grupo ng mga tao na humihila ng kariton. Galit na galit silang nagmamarcha papunta sa subdivision. Namukan ko agad, ang nangunguna ay walang iba kundi ang tatay ni Zinyu. Agad kong pinagmadali si Papa na umalis na at dumiretso na lang sa tindahan. Pinarada namin ang sasakyan at inilagay ang mga gamit sa loob ng tindahan. Pagbalik namin sa subdivision para makiusyoso, doon na namin nalaman. Ang hila-hilang kariton pala ng pamilya Zing ay karga ang mismong bangkay ni Zinyu. Sa sobrang init ng panahon, konting yelo lang ang nilagay nila kaya mang-amoy-ngamoy na ito. Nandidiri ang lahat kaya lumalayo sila at nakatingin na lang mula sa malayo. Usap-usapan na napakawalang katwiran daw talaga ng pamilya Zing. Malinaw naman kasing si Zinyu ang tumulak kay Molly. Pero teka, nakikinig ba sa katwiran ng pamilyang yan? Ginamit nila ang linyang respetuhin ng patay para sila ang magmukhang tama. Parang noong nakaraang buhay ko na iniligtas ko pa nga si Zinyu.
Ganyan din naman ang ginawa nila sa akin. Nagkulong lang sa bahay ang mga magulang ni Molly. Kinagabihan, patago silang lumayas. Pero hindi pa rin tumigil sa panggugulo ang pamilya Zing. Pagkatapos gumawa ng eksena sa subdivision, lumusab naman sila sa paaralang pinagtatrabahuan ng dalawa. Naglagay sila ng mga banner, nagiyakan, at hindi talaga nila inilibing si Xingyu. Araw-araw silang nagngangawa sa internet. Kahit ang mga pulis ay walang magawa sa kanila. Nadox tuloy sa internet ang buong pamilya ni Molly. Nabulgar na binabaliwala lang ng mga magulang ni Molly ang pambubuli ng mga estudyante sa eskwelahan. Tumatanggap din daw sila ng suhol mula sa mga magulang, at nagiging sanhi ng depresyon ng mga bata ang napakahigpit nilang paraan ng pagtuturo. Tira na talaga ang pangalan nila, kaya nakisawsaw na rin ako sa gulo. Ginamit ko ang pagkakataon para ipahanap sa mga netizens ang sikretong account ni Molly kung saan nakita ang pagmamalupit niya sa mga pusa at aso. Dahil doon, sumabog sa galit ang buong bansa. Napuno ng sumpa at mura ang mga social media account niya. Ang mga sobrang mapagmahal sa aso at pusa. Nagpadala pa ng mga korona ng patay sa kwarto niya sa ospital, at ginawan pa siya ng patay na picture sa internet. Minura ang buong pamilya nila at tinawag ng mga demonyong dapat nang mamatay. Ang lahat ng nangyari sa pamilya namin noong nakaraang buhay, parehong-parehong naulit sa pamilya nila. Pero kulang pa yan, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Araw-araw akong nakaalerto at hindi ako nagpapabeya kahit konti. Palagi akong may dalang hand gripper pang ehersisyo ng kamay. Kung sakaling may mangyari man, magagamit ko itong pamalo, base sa kung paano magpalaki ng anak ang mga magulang ni Molly. Malinaw na hindi rin sila matitinong tao. Ngayong lumpo na ang anak nila, nawalan ng trabaho, nasira ang reputasyon, at simot na ang pera, wala na silang kawala. Isa pa, ang isa sa kanila ay teacher sa biology, at ang isa naman ay sa chemistry. Malay ba natin kung anong kaya nilang gawin? Paano kung bigla na lang silang gumawa ng lason o bomba? Araw-araw akong praning na praning, nag-iingat at nagbabantay. Parang akong bata na laging nakadikit kila mama at papa. Sinisigurado kong hindi sila nag-iisa. Nung una, akala nila nagbibiro lang ako. Pero nung narinig nila ang paliwanag ko, naging maingat at mapagbantay na rin sila. Hanggang sa pagkalipas ng isang linggo, naglabas ng ulat ang mga awtoridad tungkol sa isang malaking kaso ng maramihang paglason. Bilang makataong tulong, nagbayad ang kumpanya ng truck ng 500,000 sa pamilya ni Xingyu. Hindi na rin talaga pwedeng patagilan ng bangkay ni Xingyu, kaya umuwi na ang pamilya Xing sa probinsya para magpaburol. Ang mga magulang ni Xingyu, simula nang ibunyag nila ang kasamaan ng mga magulang ni Molly, ay nasarapan na sa atensyon sa social media. Hindi lang nila inimbita ang buong barangay sa handaan. Nagimbita pa sila ng mga vlogger na uhaw sa views. Kasama pa nga roon yung babong estudyanteng nakasagasa at nakapatay sa mga magulang ko. At pati ang mga magulang niya. Naging estudyante siya ng mga magulang ni Molly. Siya ang isa sa mga nanguna sa pambubuli online laban sa pamilya ni Molly, at ipinagmalaki pa niyang patuloy niyang babatikusin ang pamilya nila. Hanggang sa umamin daw sila sa kasalanan. Mahigit 100 tao ang sabay-sabay na nagla-livestream doon. Walang hiyang pagpapapansin para lang magka-views, sobrang absurd at nakakatawa. Kaya sobrang piyesta ng paligid, hindi man lang mukhang burol. Mas mukha pa siyang press conference. Kaso pagkalapag ng mga pagkain. Nagsibagsakan ng lahat dahil sa lason. At isipin mo, nakalive yun. Balita ko, mahigit 1 milyon ang nanonood online. Kahit sa internet lang, kitang-kita nila kung paano nangyari ang trahedya. At ang mga salarin, walang iba kundi ang mga magulang ni Molly. Ang totoo niyan, noong isang araw lang, dahil hindi matanggap ni Molly na naging baldado na siya. Naglaslas siya ng palso habang tulog ang mga magulang niya. Kaya nagpakain sila ng lason. Matapos pumatay, hindi na sila tumakas. Sinunog nila ang lugar, para mamatay na silang lahat doon. Nang makita ko ang nangyari, nabunutan na rin ako ng tinik, baon ng mga turo at habilin ng aking mga magulang. Pati na rin ang pag-asa at basbas ng mga mahal ko sa buhay, haharapin ko na ngayon ang magandang kinabukasan.